kusina at mayroon po akong ihahanda para sa inyo. Magluluto po ako ngayon ng adobong maputi or arobong maputi, Kapampangan old style. Ito po ang ating mga kailangan. Ito ang ating paghahaluin natin ang ating pork at ang karne ng manok. So, ang gagawin natin muna, papakulo muna natin para lumambot. So, ilalagay ko rito yung aking sukang saka at ang bawang na konti para lumasa siya habang pinapakuluan. At then, itong ating paminta. Then, lalagyan ko siya ng tubig. Napakasimple lamang po, pero ito ay napakasarap. Ito po ang ating old style adobo ng Kapampangan. Ang ating arobong maputi. Ito po ay pakukulaan natin ng 15 to 20 minutes hanggang ito ay lumambot. O sige, nakalipas ang 20 minutes, baka pwede na. Wow, bango. Okay. So, ito, medyo natuyo na siya ng konti. At lumambot na yung... So, ilalagay na natin yung atay. Atay ng manok at atay ng baboy. Kasi madali itong maluto. Saka pag na-overcook yung atay, tumitigas. So, ito. So, wait for additional 2 minutes para dun sa mga atay. Okay, simmer for about 2 minutes. Pwede na. No, set aside natin. Set aside natin yung para doon sa pagigisa naman. Then, magigisa tayo ng bawang at ang ating sibuyas. Then, toast natin yung ating napalambot na baboy at manok. So, garlic, traditional pa rin na pagigisa. Ayan, pwede na yung ating bawang. Ang susunod siyempre yung ating sibuyas. So, tandaan natin dati na ang sibuyas ay mas madaling lutuin kaysa sa ulang o ang sibuyas Tagalog. So, pagkatapos nito, ito-toast na natin to. So, kasama natin siya yung ating napalambot na mga karne. Yan. Then, for a twist, para may kakaibang ano siya, lasa at bango, ang ating laurel. Konting-konti lang siya para hindi siya makakaroon ng overcook. Yan, for a taste. Depende po sa panlasa nyo. Pero ako, hindi po ako maalat magtimpla. Siya. So, hintayin natin, simmer natin for about 2 minutes. Kasi para doon lang, matanggal lang ng konti yung sabaw. Okay. Tingnan na natin. Wow! Bango! At pwede nang kainin. Ito po ang ating arobong maputi. Ito ang ating adobong maputi or arobong maputi, old style Kapampangan. At ito ay masarap ihain during harvest time or panahon ng pag-aani. Dahil pagod ang ating mga nagtatrabaho sa bukid. Kainan na!